Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga bata na gumawa ng kasunduan na maging treasure hunters at tipunin ang lahat ng kayamanan sa mundo para sa kanilang sarili. Isa sa kanila ang pangunahing karakter na si Cry. Paglipas ng panahon, ang pagiging treasure hunter ay itinuturing na hari ng lahat ng propesyon. Ngunit imbes na simpleng mangolekta ng kung ano-ano, naglalakbay sila sa buong mundo upang hanapin ang mga nakatagong kayamanan. Kasabay ng kasikatan ng trabahong ito, may dala rin itong matinding panganib sa buhay lalo na sa pakikipaglaban sa mga halimaw na tinatawag na phantoms. Sa araw na iyon, may ginaganap na recruitment interview sa isang tavern na pinamumunuan ng pinakamaimpluwensyang guild sa kabisera, ang Hidden Foot Guild. Dahil mahirap umangat bilang solo hunter, karamihan ay gustong bumuo ng team para mapataas ang kanilang ranggo. Habang nakapila si Cry, isang babae na nagngangalang Judah ang kumausap sa kanya. Mukha itong stress dahil sa dami ng tao. Ipinakilala niya ang sarili bilang bagong certified level 3 hunter. Malamig namang nagpakilala si Cry pabalik. Sinabi ni Jude na nandito siya para magparehistro dahil ang target niyang White Wolf ay medyo mahirap talunin. Naputol ang kanilang usapan nang may isang malaking lalaki na nang insulto kay Judah, tinawag siyang baguhan at kinwestiyon kung bakit siya nakikipag-usap kay Cry na kilala at nasa spotlight. Bagamat may respeto ang level 3 hunter sa ibang lugar, sa kabisera ay itinuturing lang silang mga baguhan. Habang nagtatalo sila at naitulak si Cry sa gilid, muntik nang bumunot ng kutsilyo si Judah laban sa lalaking may peklat sa mukha. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, nagbanta ang mga miyembro ng guild na kakanselahin ang rehistro ng sinumang hunter na magdudulot ng gulo. Sa loob, nagulat si Judah sa dami ng mga nagre-rehistro. Ngayon lang siya nakapunta roon. Samantalang si Cry ay parang sanay na para bang normal na lang sa kanya ang lugar. Dahil sa karanasan ni Cry, tinanong siya ni Judah kung alin ang pinaka-prestihiyosong team na naroon. Sinabi ni Cry na ang Strange Griff, na pinamumunuan ng gwapong si Arts, ang pinakamalakas na team na nagre-recruit sa araw na iyon. Nasakop nila ang isang level 7 na treasure fortress gamit lamang ang 6 na miyembro. Kapag napansin ka ni Arts, itinuturing kang isang elite. Alam ni Cry na hindi karaniwang kumukuha ng miyembro si Ark sa ganitong lugar. Tinanong naman ni Judah ang tungkol sa isang maliit at bakanting mesa sa tabi nila. Ngunit muli silang naabala ng lalaking may peklat. Buong kumpiyansa niyang ipinakilala ang sarili bilang si Gray, isang certified level 4 hunter. Sinamantala niya ang pagkakataon para ipaliwanag kay Judah na ang bakanting pwesto ay nakalaan para sa isang team na nagtatag mismo ng guild. Dahil sa kanilang kahangahangang kakayahan, kinilala sila bilang pinakamalakas na team sa kabisera. Ang opisyal nilang pangalan ay Team of Sorrowful Spirits. Ayon sa usap-usapan, matagal na raw silang hindi tumatanggap ng bagong miyembro kaya maraming baguhang hunter ang naaakit pumunta rito. Sa sandaling iyon, isang lalaki na may dalang malaking pulang espada ang malakas na nagpakilala sa sarili bilang isang bagong dating na eksperto sa martial arts at inaangking siya ang pinakamalakas. Layunin niyang makipag-alyansa sa pinakamalakas na team sa kabisera. Isang babae na nagngangalang Tino ang name sa kanyang kayabangan at tumayo upang pigilan siya. Agad namang nakialam ang mga miyembro ng guild dahil may patakaran laban sa pakikipaglaban. Ngunit hindi ito pinansin ni Tino dahil gusto niyang turuan ng leksyon ang mayabang na lalaki, at naniniwala siyang siya lamang ang karapat-dapat na mapabilang sa Team of Sorrowful Spirits. Ang ibang mga hunter, nang makitang malapit ng magkaroon ng laban, ay agad naghanda na parang gagawa ng isang impromptu na ring. Nakita ni Cry na lalala ang sitwasyon kaya pinayuhan niya si Judah na umalis na agad. Habang handa na si Tino na turuan ng leksyon ang lalaking may pulang buhok, bigla siyang may naramdamang kakaiba. Hindi niya pinansin ang kalaban at agad niyang hinugot ang kanyang fire sword at mabilis na sumugod kay Cry upang harangan ang daan nito. Nagulat ang lahat nang tawagin niya si Cry bilang guild leader. Kilala rin siya ni Arts at niyaya pa siyang uminom. Dahil dito, bigong maitago ni Cry ang kanyang sarili bilang isang simpleng background character na parang nasa undercover na anime. Balik tanaw sa nakaraan, ilang taon na ang nakalipas nang dumating si Cry at ang kanyang grupo sa kabisera at sunod-sunod nilang nasakop ang mga dungeon na para sa mga baguhan. Dahil sa main character aura, napunta kay Cry ang kredito ng kanilang tagumpay kahit wala naman talaga siyang ginagawa. Pangarap ng buong grupo ang maging treasure hunter, ngunit hindi pantay-pantay ang kakayahan nila. Kung ikukumpara sa kanyang 5 kaibigan na parang pinalakas ng may akda, si Cry ay isang ordinaryong tao lamang. Dahil natatakot siyang maging pabigat, nagpasya siyang umalis sa grupo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kaibigan ay inosenteng gagawin siyang leader dahil sa kanyang husay magsalita. Mula noon, pinamunuan ni Cry ang isang team na binubuo ng mga halimaw sa lakas, habang palaging iniisip na magretiro, ngunit hindi magawa.
Sa halip, hindi niya sinasadyang naging pinuno siya ng sorrowful spirits. Ngayong umaga, na-late si Cry dahil napuyat at nahuli sa gising. Ngunit mali ang pagkakaintindi ni Arts, akala niya ay sinadya ni Cry ang pagiging late para subukan ang kalidad ng mga hunters. Bukod pa rito, dahil hindi nakapagligo si Cry at hindi nakapagpalit ng uniforme, inisip nila na nag-disguise siya para makihalo sa karamihan. Gusto sanang magpaliwanag ni Cry, pero si Arts, na sobrang matigas ang ulo, ay ayaw makinig kahit kanino. Si Tino naman, na halatang hindi siya gusto, ay laging nagsasabi na dapat paalisan na si Cry sa guild. Isa siyang level 4 hunter na kadalasang solo lang manghunting. Siya rin ay alagad ng kaibigan ni Cry noong bata pa sila. Tinanong ni Arts kung may napili na ba si Cry na mga kandidato. Sumagot si Cry na puno na ang kanyang team, at binaliktad pa niya ang tanong kung huli na ba si Arts para tanggapin ang mga napili niya. Agad namang pumayag si Arts, buo ang tiwala sa desisyon ni Cry, kahit pinigilan siya ng iba ngunit walang nangyari. Tumingin ang lahat kay Arts nang may halong pangungutya dahil parang biglang may nadagdag na pabigat sa team. Si Tino naman ay inisip na siya ang pipiliin ni Cry, kaya mahiyain siyang tumanggi dahil gusto lang niyang manatili sa tabi niya. Sa sandaling iyon, patuloy pa ring nagkakagulo ang lalaking may pulang buhok at nagyayabang ng walang tigil. Agad siyang tinanong ni Cry ng kanyang buong pangalan at background. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Gilbert na may palayaw na Dungeon Sword. Napansin ni Cry na kahit mukhang malakas si Gilbert, kulang pa ang tunay nitong kakayahan sa laban, kaya naisip niyang maaari itong maging magandang kandidato para sanayin ni Arts sa espada. Gayunpaman, pakiramdam ni Cry ay hindi siya magaling pumili ng tao. Kaya iminungkahi niya si Gilbert, ngunit may isang kondisyon, hindi siya dapat matalo dahil maaaring ikamatay niya ito anumang oras. Samantala, ipinagmalaki ni Cry ang kanyang sariling record na hindi pa siya natatalo mula ng maging hunter na ikinagulat ni Gilbert. Ngunit ang hindi nila alam, hindi pa talaga nakakalaban si Cry kahit kailan, kaya wala pa siyang talo. Pagkatapos, hinubad ni Cry ang singsing sa kanyang daliri at inihayag sa lahat na kung sino man ang makakakuha ng artifact na iyon ay kanyang irerekomenda. Nakuha na sana ni Gilbert ang singsing, ngunit biglang dumating si Tino at sinipa ito palayo dahilan para magagawa ng lahat ng hunters. Habang nagkakagulo ang sitwasyon, tahimik na tumakas si Cry sa likod na pinto. Kinabukasan, ang kaguluhan sa tavern ay naging headline sa pahayagan. Iniulat ng Vice Guild Leader na walang nasaktan, ngunit ipinatawag si Cry ng pamunuan ng guild. Nagpasya si Cry na ipaubaya kay Arts ang gasto sa pag-aayos ng tavern at siya pa ang pinapunta upang humarap sa guild management. Binalaan siya ni Eva na huwag masyadong umasa kay Arts, lalo na't si Cry mismo ang hinihingi ng guild. Hindi rin ito maaaring baliwalain ni Cry dahil natatakot siyang personal siyang puntahan ng guild leader. Gayunpaman, ayaw lumabas ni Cry dahil sira ang kanyang disguise artifact, isang maskara na kayang baguhin ang itsura ng nagsusuot nito sa isang iglap. Lagi niya itong ginagamit para maiwasan ang mga posibleng pag-atake sa kanya. Para kay Eva, parang sobra namang nag-iingat ang guild leader, sino nga ba ang maglalakas loob umatake kay Cry? Dahil may punto naman ito, nagpasya si Cry na siya na mismo ang pumunta sa guild management. Ngunit sa halip na kulang dating niya pagdating, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad sa branch leader na si Garth, gamit ang lahat ng kanyang galing sa pananalita upang paliitin ang bigat ng nangyari. Ang assistant na si Connor, nang makita kung gaano kaseryoso ang pagmamakaawa ng binata, ay hindi na nagawang parusahan siya. Inutusan ni Garth si Connor na bigyan si Cry ng isang libro. Kahit walang nasaktan o namatay, bilang isang kilalang guild, kailangan pa rin silang disiplinahin upang magsilbing halimbawa. Ang guild management ay sentro ng iba't ibang gawain para sa mga hunter, ngunit may ilang misyon na ayaw ng lahat dahil mababa ang gantimpala at mataas ang hirap. Dahil dito, tinatawag ang mga ito na parang punishment games. Nang mapansin ni Cry na hindi naman siya ikukulong o parurusahan ng mabigat, bumalik ang kanyang kumpiyansang asal at sinubukan niyang tumanggi sa gawain. Ngunit sa mapagkalingang tingin ni Garth, napilitan siyang tanggapin ito. Napansin ni Garth ang husay ni Cry sa pagsasalita kaya pinayagan siyang pumili ng sarili niyang misyon. Agad namang pinili ni Cry ang mukhang pinakamadaling gawain at balak pa niyang ipasa ito kay Arts. Pinili niya ang isang level 3 mission, ang pagsadyap sa 5 taong nasa panganib. Pagkatapos nito, pinayagan na siyang umalis ni Garth, naaawa pa dahil hindi alam ni Cry na ang napili niyang misyon ang isa sa pinakamahirap. Pagbalik niya sa guild, sinabi ni Tino na nawawala si Arts. Ipinagmalaki rin ni Tino na nakuha niya ang singsing na inihagis ni Cry kanina dahil ayaw niyang ipagkatiwala ang singsing ng guild leader sa iba. Hindi niya alam na isa lang pala itong ordinaryong singsing na nabili sa palengke.
Tinanong ni Cry kung libre ba si Tino. Akala niya ay yayayain siya nito lumabas, ngunit sa halip ay ipinasan niya rito ang punishment mission. Agad nagalit si Tino, pero may hawak si Cry na artifact na parang tali ng aso para hindi siya makatakas. Nagreklamo si Tino na napakalupit ni Cry dahil pinagsasamantalahan nito ang kanyang mga kasama. Plano pa naman sana niyang yayain si Cry na mag-ice cream, pero sa halip ay ipinasa sa kanya ang napakahirap na misyon. Bukod pa roon, bilang isang level 4 hunter, paano niya mail iligtas ang 5 level 5 hunters? Matapos makinig, napagtanto ni Cry na mas mahirap pala ang misyon kaysa sa inaasahan niya. Kaya nagpasya siyang huwag pabayaan si Tino na mag-isa. Akala ni Tino ay sasama si Cry, pero nagulat siya nang isama nito sina Judah, Gilbert, at Gray para bumuo ng team niya. Noong una, nang pumunta si Cry sa council para magparehistro dahil sa kanyang pagiging mahiyain, pinayuhan niya ang kanyang mga kasama na umalis na lang. Ngunit may isa sa kanila na nagpumilit na pumunta sa kabisera, at kabilang si Cry roon kaya natural, walang pumayag na iwan siya. Sa simula, para lang sa iba ang pagpaparehistro, ngunit hindi inaasahan, nadamay si Cry mismo. Nang makita niyang nasasayang lang ang oras, nagpasya siyang pumasok ng malakas, tanong kung sino ang pinakamalakas na swordsman doon upang hamanin siya. Agad naman siyang pinagsabihan ni Liisa na huwag maging bastos at ipinakilala ang sarili bilang pinakamatinding magnanakaw. Habang nagre-rehistro, sobrang kinakabahan si Cry at muntik nang magsuka. Ngunit pinawi siya ng sekretarya, si Connor, na minsan ay ganito rin ang nararamdaman ng mga hunters. Ngayon, kailangan na lang ni Cry iparehistro ang kanyang pangalan at gumawa ng simbolo para sa kanyang team. Pinayuhan siya ni Connor na pag-isipan ito ng mabuti at huwag pumili ng basta-basta. Dahil sa inaasahan ng kanyang mga kaibigan, nagpasya si Cry ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kapag inilusot ang isang duwag na tulad niya bilang leader. Pinangalanan niya ang kanyang team na Suffering Spirits at pinili ang simbolong Grim Reaper. Hindi nagustuhan ito ng lahat dahil gusto nilang maging mga bayani, at mas pinipili nila ang mga simbolo tulad ng paniki o letrang S sa dibdib. Pagkatapos, pinagbintangan ni Cry ang kanyang sarili at iminungkahi na iwan na lang ang team dahil sa kanyang hindi magandang pagpili ng pangalan. Ngunit, sa kabaligtaran, pinuri siya ng kanyang mga kaibigan, kaya't naitatag ang Suffering Spirits kasama ang hindi kaakit-akit na simbolo nito. Sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala si Gray na si Cry na ang leader ng Footprints Guild. Ipinagmamalaki naman ni Tino na si Cry ngayon ay level 8 at pinaalalahanan ang lahat na maging magalang kapag nakakasalamuha ang guild leader. Pinayuhan ni Cry si Tino na huwag mag-alala dahil ang mga titulo at iba't ibang palayaw ay ipinagkaloob ng council at hindi niya sariling pinili. Tumanggi si Gilbert na paniwalaan na si Cry ang shapeshifter na kilala bilang pinakamalakas sa kabisera. Si Tino, na naiintindihan ang kanyang kahangalan at pagkabulag, ay nagdesisyong ayaw niyang mapabilang sa isang grupo kasama ang ganitong bobo. Ngunit napagtanto ni Cry na hindi rin siya gaanong naiiba. Naaalala niya na ang pagiging tinawag na pinakamalakas sa kabisera ay dahil kay Lucas at Liisa na palaging itinatampok siya saan-saan. Binalik niya ang usapan sa pangunahing paksa, tinanong ang iba kung makakatulong sila kay Tino sa kanyang misyon. Nang makita na si Gilbert ay ayaw pa rin makisunod, sinubukan ni Gray na kumbansihin siya, ngunit hindi pa rin niya kinikilala si Cry. Nang makita ito, iminungkahi ni Cry na huwag isama si Gilbert na labis na ikinatuwa ni Tino, at parehong pumayag sina Gray at Judah na patungo na sa White Wolf Cave para sa isang misyon. Naiwan si Gilbert at labis na nagalit. Lumingon si Cry kay Tino at iminungkahi na kung kailangan nila ng karagdagang tao, maaari siyang pumili ng iba mula sa guild. Gumawa siya ng kaakit-akit na mukha, gustong piliin si Cry, ngunit agad itong tinanggihan. Hindi tinanggap ni Gilbert ang sitwasyon at hiniling ang isang duel kay Cry, na nagsabing kung siya'y matatalo, makikipagkaibigan siya kay Cry dahil hindi siya susunod sa isang mas mahina sa kanya. Tumindig si Tino para lumaban para kay Cry, idineklara na ang sinumang magpabeya o manginsulto sa guild leader ay nararapat parusahan. Sa practice room, nagsimula si Tino sa magaan na warm-up malapit sa core. Si Gilbert, na galit pa rin sa nangyari sa singsing, ay nagbanta na pagkatapos niyang talunin. Si Tino, si Cry naman ang makakaranas ng paghihirap. Naiisip ni Cry na kahit parehong level 4 sa papel at karanasan si Tino at Gilbert, hindi kayang tapatan ni Gilbert si Tino sa kakayahan. Ang tanging alalahanin na lamang ay kung ang espada ni Gilbert ay may pambihirang kapangyarihan. Hindi inaasahan, bagaman siya ay isang swordsman, nagpasya si Gilbert na bilang isang lalaki, lalaban siya ng walang armas laban sa isang babae.
Dumaan si Tino sa isang kasunduan, kung siya ang mananalo, dapat siya ay yayain ni Gilbert sa ice cream, na pinayagan naman ni Cry, at itinakda na ito ay pagkatapos ng misyon. Labis na natuwa si Tino at agad bumalik sa kanyang fighting stance, sumugod at pinatumba si Gilbert sa lupa. Kahit na nataman siya ng malakas at namaga, tumangging aminin ni Gilbert ang pagkatalo. Ginamit ni Tino ang kanyang signature move, isang neck clamp, upang turuan siya ng leksyon tungkol sa kahihinatnan ng maruming laban. Galit na nagpakawala si Gilbert ng lakas, ngunit mabilis siyang napabagsak ni Tino sa isang galaw lamang. Saksi sina Gray at Jude sa pangyayaring ito at namangha sa malaking agwat ng level 4 na lakas sa loob ng guild. Habang talo, inisip ni Gilbert ang kanyang mga nakaraang panalo sa kanyang mga kaibigan sa laban gamit ang kahoy na espada. Bilang adulto, nang dumating siya sa kabisera at bumuo ng isang team, nasakop niya ang napakaraming templo na puno ng kayamanan at palaging ipinagmamalaki ang kanyang lakas, hanggang sa ngayon na hindi na niya kayang itaas ang kanyang ulo sa pagkatalo. Pinayuhan ni Tino si Gilbert na gamitin ang kanyang espada. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan, tumangging hawakan ni Gilbert ito. Gayunpaman, kung tunay na laban ito, matagal na sana siyang patay. Hinula ni Cry na iniwan ni Gilbert ang kanyang dating team nang mapagtontong niya ang agwat sa lakas ng kanyang mga kasama. Pinayuhan niya si Gilbert na huwag gawin iyon dahil kung siya ay iniwan ng kanyang team noon, wala na sana siyang maiiwan sa mundo. Sa mata ni Gilbert, hindi niya maintindihan kung paano kailangang umasa sa kanya si Cry ang pinakamalalakas na miyembro ng Suffering Spirits. Habang nagtatanong tungkol sa tunay na lakas ni Cry, tumingin si Cry sa espada ni Gilbert, sinipa ito, pinaga niya ang elemental flame ng espada, at nilero-laro lamang ito. Namangha si Gilbert dahil hindi niya kailanman nagawa ang magpakita ng ganoong kagandahang apoy ng walang hirap. Sa mundong ito, ang pangunahing material na lumilikha ng lahat ay kilala bilang mana. Ang mga templo ay representasyon ng isang paralel na mundo na nabuo sa pag-imbak ng mana dahil sa mga ley line at iba pang mga kadahilanan. Ang White Wolf Cave ay isa rin sa mga misteryosong templong ito na dating tirahan ng isang species na tinatawag na Silver Moon Werewolves. Gayunpaman, halos tuluyang naubos ang mga ito dahil sa paglitaw ng mga lone wolves na nanghuhuli sa kanila. At mula sa kanilang pagkamatay, nabuo ang templo at lumitaw ang mga phantom na lobo. Nag-alala si Eva, ngunit itinuring ni Cry na isang level 3 temple lamang ito. Iniisip niya na kakayanin ito ng 4 na miyembro ng team, kasama si Tino. Nagpasalamat siya kay Eva sa pagkakalap ng impormasyon tungkol kay Gilbert. Ibinunyag niya sa training room na natuklasan niya na ang espada relic na ginagamit ni Gilbert ay sumusunod sa mga utos. Ngunit si Gilbert, dahil sa kanyang kawalang pansin, hindi ito napansin. Naintriga si Cry sa mga relics dahil sa pamamagitan nila, kahit isang ordinaryong tao tulad niya ay maaaring maging kahanga-hanga. Habang iniisip niyang bilhin ito, nagmadali si Eva na babalaan siyang huwag sayangin ang pondo ng guild, paalala na mayroon na siyang koleksyon ng mahahalagang relics. Mabilis na ipinaliwanag ni Cry na bawat isa ay may ibang gamit at nangakong ito na ang huling pagbili niya. Napabuntong hininga si Eva, alam na kahit napaka-profitable ng Suffering Spirits team, kailangan ni Cry na mapanatili ang kaunting dangal, lalo na't siya ay lubhang may utang at umaasa sa kita ng kanyang mga kasama sa team. Pagkatapos ng ilang usapan, naalala ni Cry na hindi pa niya na-i-charge ang kanyang dog chain relic. Kaya't lumapit siya sa 2 miyembro ng guild para humingi ng tulong. Pinuri nila si Cry sa kanyang pakikitungo sa mga miyembro, kahit na karaniwang si Eva at Ark ang humahawak sa ganitong mga gawain, hindi siya. Sa sandaling iyon, may isang lalaking may balbas na nagsalita tungkol sa ilang phantoms na nagpuksa sa isang caravan na binabantayan ng level 3 guards. Ayon sa mga saksi, hugis lobo ang mga phantoms, at pinaghihinalaang nagmula sa White Wolf Cave. Habang natatanggap ni Cry ang na-charge niyang dog chain, nagsimulang mangamba para sa team ni Tino. Sinusubukan niyang palakasin ang sarili, ngunit narinig niyang mas lumakas kamakailan ang mga phantoms at isang level 5 team ang nawala ilang araw na ang nakalipas matapos pumunta sa White Wolf Cave. Nagpanik si Cry at agad tiningnan ang mission document na pagtanto na sila ang mga taong kailangan ng rescue. Napatigil siya sa takot habang ipinapalam sa 2 miyembro na ipinadala na niya ang team ni Tino sa White Wolf Cave upang iligtas sila. Nang marinig ang delikadong deployment ni Cry sa bagong team, naranasan ng 2 miyembro ng guild ang kilabot. Napagtanto nila kung gaano katindi ang pagsubok ni Cry sa mga bagong recruits, hindi lamang sa pamamagitan ng mahirap na misyon, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pansamantalang nabuo nilang team.
Pagkatapos ipagyabang ang mga panganib na kanyang hinarap, nagmadali si Cry pabalik, habang nag-aalala at pinapaalalahanan ang sarili na sapat ang lakas ni Gilbert upang pansamantalang suportahan si Tino hanggat hawak niya ang training sword. Sa kasamaang palad, naalala niya na nauubos na pala ang lahat ng mana sa espada. Samantala, habang papunta sa templo ang grupo ni Tino, ibinunyag niya na naisulat na niya ang kanyang testamento, batid na ang mga misyon na ipinapagawa ng guild leader ay hindi kailanman madali. Gayunpaman, inisip niya na ang pagtatalaga sa kanya sa partikular na misyon ay bahagi marahil ng plano ni Gray, at nahirapan si Gilbert na paniwalaan ito dahil kakakilala pa lang nila kahapon. Sa pagninilay-nilay, naisip niya na marahil may dahilan ang palayaw ni Cry na shapeshifter, at ang lahat ng kamakailang pangyayari ay posibleng bahagi ng kalkulasyon ni Cry upang subukan ang kanilang lakas. Samantala, walang kaalam-alam si Tino na kasalukuyang nagpapanik si Cry dahil nagkamali siya sa estratehiya. Kahit tawagin niya ang tulong ngayon, wala nang makakatulong, kaya nagpa siya si Cry na magsapalaran at personal na tiyakin ang ligtas na pagbabalik ni Tino, iniwan ang misyon sa team ni Arx. Habang naambush ang grupo ni Tino ng isang phantom, hindi ito basta-bastang nilalang, kundi isang nilalang na kumpleto sa armor at sandata. Sa guild, inilabas ni Cry ang lahat ng kanyang mga relic, pati na ang mga maingat niyang itinago sa isang ligtas na kahon. Ngunit bago siya makalihis, nahuli siya ni Eva. Alam ni Eva na labis na nag-aalala si Cry at handa na niyang gamitin ang isang labis na ipinagbabawal na relic. Mabilis na lumikha si Cry ng diversion at naghanda ng agad na umalis, gamit ang kanyang cloak upang mabilis na lumipad patungo sa White Wolf Cave. Ngunit, hindi alam ni Cry, ang cloak na pinili niya ay isang depektibong produkto at sobrang delikado dahil walang preno. Ibig sabihin, kapag nagsimula na siyang lumipad, wala nang paraan para huminto. Bumabalik sa mga unang araw ng kanilang operasyon, labis, na na-frustrate si Lucas nang masira ang kanyang dog-beating stick. Nagulat ang grupo nang lumitaw ang isang high-tier na halimaw sa level 1 treasure zone, na kanilang matagumpay na natalo, isang bagay na, ayon sa mga libro, dapat ay lumalabas lamang sa level 4. Hindi makapaniwala ang isang matandang hunter na may lumitaw na isang sailor sa loob ng level 1 treasure zone. Ipinakita naman ni Liisa sa kanya ang ulo ng halimaw na nasa isang bag na halos nakapagpatayo ng balahibo sa kanya. Sa oras na iyon, matagumpay nang napatay ng grupo ni Tino ang Phantom Wolf na humaharang sa kanilang daraanan. Bagamat pagod na silang lahat, pinanghawakan ni Tino ang kanilang morale gamit ang numerical na kalamangan na mayroon sila. Nag-usisa si Gray kung bakit hindi nagpapalabas ng apoy ang espada ni Gilbert at ipinaliwanag ni Gilbert na nauubos na ang mana ng espada. Malamang dahil hindi niya ito ni-recharge matapos gamitin ni Cry. Iminungkahi ni Jude na pansamantalang umatras ang grupo, ngunit naramdaman ni Gray na sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring nakatagpo na ng problema ang 5 nawawalang miyembro. Subalit, nais ni Tino na ipagpatuloy ang pagpunta sa White Wolf's Den, naniniwala na buhay pa ang mga biktima base sa walang kapantay na hatol ni Cry. Inisip ni Tino na ang pagkaubos ng mana mula sa Purgatory Sword ay sadyang ginawa ni Cry, marahil upang turuan siya na huwag umasa lang sa mga artifact. Sa huli, narating ng grupo ang White Wolf's Den, maingat na pinagmamasdan ng mga werewolves na nagbabantay sa labas. Nagboluntaryo si Gilbert na hawakan ng mga may armas at busog, ngunit pinayuhan siya ni Tino na huminahon at pakinggan muna ang kanyang plano. Sa pagkakataong ito, malamang ay inaasahan ni Cry na kikilos si Tino bilang isang mabuting leader at maibabalik ng ligtas ang grupo. Sina Tino at Jude, gamit ang kanilang mabilis na reflexes, ang tumutok sa gawain ng pag-distract sa kalaban. Samantalang sina Gilbert at Gray ang may responsibilidad sa pag-atake sa rear guard. Naniniwala si Tino na kahit ano paman, hindi dapat gamitin ang mga kasamahan bilang mga panangga. Subalit, tila umaasa si Cry na mabilis gagamitin ni Tino ang kanyang mga kasama bilang mid-shield at makakatakas. Samantala, unti-unting napapatay ng grupo ni Tino ang mga werewolves isa-isa. Kahit na dami-dami ang bilang ng mga lobo sa kabila ng pagiging pansamantalang koponan, mahusay silang nakipaglaban. Si Gilbert, bagamat bastos, ay medyo malakas. Si Gray, may karanasan at bihasa sa paghawak ng mga sitwasyon. At si Jude, kahit hindi namumukod tangi sa labanan, ay isang magnanakaw na may mahusay na kakayahan sa pagsubaybay, na nakakakuha ng atensyon upang makapagpukol si Tino ng atake sa mga werewolves. Lahat ng ito ay lalong nagpataas ng paghanga ni Tino sa kakayahan ni Cry na pumili ng tamang tao. Sa gitna ng labanan, nagsimulang magbalik tanaw si Gilbert tungkol sa kanyang nakaraang galit nang hindi makasabay ang kanyang mga kasamahan, dahilan upang iwan niya sila. Ngayon, sa isang mahirap na sitwasyon, naunawaan ni Gilbert kung gaano kasigasig ang kanyang mga dating kasama.
Sinisi niya ang sarili sa pagiging makasarili at ngayon ay pinahahalagahan ang kaligayahan ng pagkakaroon ng mga kasamahan na makakasama sa laban. Kalaunan, mas lumalim pa ang paglalakbay ng grupo ni Tino, naramdaman nilang papalapit ang isang napakalakas na kalaban. Kailangan nilang mag-ingat dahil ang boss sa mga misyon na ibinibigay ng guild leader ay sobrang delikado. Nagmungkahi si Gray na umatras. Ngunit dahil kaya pa nilang makipaglaban, inisip ni Tino na masyado itong maingat. Naniniwala siyang minsan kailangan nilang magsugal upang magtagumpay. Si Gray ay may sariling mabigat na nakaraan. Dati siyang nagre-raid sa mga dungeon para lang mabuhay. Ngunit sa isang pabaya niyang desisyon, lahat ng kanyang mga kasamahan ay namatay, na iniwan siyang binabagabag ng karanasan. Hinala ni Tino na ang hangarin niyang sumali sa Hidden Guild ay upang wakasan ang ganitong uri ng trahedya. Naniniwala siya na iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Cry si Gray para sa misyon na ito. Marahil nakita siya bilang isang banal na nilalang na may misyon na iligtas sila mula sa kanilang mga sariling suliranin. Mabilis na nagtanong si Judah kung ano ang dahilan ng kanyang pagkakapili, at napansin ni Tino ang dual speakers ni Judah kaya inisip niya na maaaring iyon ang dahilan. Matapos ang masayang usapan, kinailangan ng grupo na bumalik sa kanilang misyon na pagliligtas. Si Cry, na naiinis sa gumawa ng kanyang hindi makontrol na lumilipad na cloak, ay direktang lumipad papunta sa yungib ng puting lobo at nagdulot ng kaguluhan. Samantala, nakaharap ang grupo ni Tino sa isang nakakatakot na lobo. Sa ilang pag-ikot ng kanyang palakol, pinapalayas nito ang lahat sa takot. Determinado si Tino na malampasan ang hamon na itinakda ng guild leader, kaya inatasan niya ang lahat na pigilan ang lobo habang siya ay naghahanap ng paraan para talunin ito. Sumugod si Gilbert upang i-distract ang lobo habang inaatake ni Gray ang mga paa nito ngunit natapunan siya. Samantala, paikat na lumapit sina Tino at Judah sa likod. Nasira ng lobo ang mga espada ni Gray, ngunit sinamantala ni Tino ang sandaling na-distract ang lobo at tinamaan ito sa ulo na nagpatomba dito. Gayunpaman, nasugatan rin siya at kinailangan gumamit ng gamot upang makabawi. Si Gray, kahit na nasira ang kanyang espada, ay nakaligtas sa tulong ni Judah na hinaila siya palayo sa tamang oras. Mabilis na iniabot ni Tino ang kanyang espada kay Gray upang pansamantalang magamit, nang biglang lumipad ang isang sibat patungo sa kanila. Nang lumitaw naman ang isa pang grupo ng mga elite na lobo na may iba't ibang armas, kabilang ang mga baril, napagtanto ni Tino na lalong delikado ang sitwasyon. Inutusan niya ang lahat na umatras sa isang makitid na tunnel upang mailigaw ang mga lobo. Ngunit isa sa mga ito ang hamarang sa kanilang daraanan. Lumabas sina Gray at Gilbert upang pigilan ang mga lobo na nagbigay daan kay Tino at Judah na mabilis na makatakas. Bagamat nag-aatubili, wala nang ibang pagpipilian si Tino kundi sundin ang plano. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang tungkol sa singsing ni Cry. Nagpasya si Tino na gamitin ang singsing ni Cry na may kakayahang umatake upang talunin ang lobo. Habang nakikipaglaban sina Gilbert at Gray sa lobo ngunit madaling natapunan, nagawa nilang magbukas ng pagkakataon para kay Judah na maghagis ng mga pana, na pinilit pansamantalang ipikit ng lobo ang mga mata nito. Pagkatapos, ginamit ni Tino ang singsing upang direktang tamaan ang mga mata ng lobo, pansamantalang nabulag ito. Si Gilbert, na hindi sumunod sa utos, ay sumugod at malubhang nasugatan ng lobo, at itinapon laban sa isang pader. Mabilis na tiningnan ni Tino si Gilbert upang makita kung siya'y humihinga pa. Habang ang lobo at ang kanyang mga kasama, na galit, ay handang lumunin sila, biglang lumitaw si Cry mula sa wala at tinamaan ang isa sa mga lobo. Ikinatuwa si Tino at nagdulot ng takot sa mga lobo, lalo na nang tamaan niya ang pinuno. Ang pinuno ng mga lobo, nagngingit-ngit sa galit, ay sinubukang atakihin si Cry, ngunit protektado siya ng kanyang artifact, isang kwintas na may 17 protective rings, na nagbibigay sa kanya ng parang 17 buhay. Pagkatapos, inilunsad ni Cry ang isang kamangha-manghang atake sa lobo, ipinapakita ang lakas na karapat-dapat sa isang level 8. Bagamat sinubukan ni Cry na magmukhang cool, alam niya na ang mga nilalang sa harap niya ay hindi ordinaryong kalaban. Nang makabawi ang mga lobo mula sa atake at mapansin na hindi sila nasaktan dahil karamihan ay palabas lang ang kilos ni Cry, inihanda nila ang kanilang mga baril. Napag-isipan ni Cry na iwan ang iba at tumakas ng mabilis hanggat maaari. Dahil wala ng ibang opsyon, nagpasya siyang gamitin ang isang mapanganib na artifact na dala niya sa kwintas. Pagkatapos huminga ng malalim, inihagis niya ang isang lalagyan sa hangin at inactivate ito gamit ang kanyang singsing na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Agad niyang pinilit ang iba na tumakbo at samantalahin ang pagkakataon. Sugatan si Tino at hindi makagalaw ng mabilis.
Humanga si Jude sa kanyang inisip na protektibong likas ni Cry, hindi alam na mahina lang ang katawan nito kaya nahihirapan siyang tumakbo. Lubos na naantig si Tino, naaalala ang kanilang unang pagkikita nang siya'y malapit ng dukutin ng mga salarin at aksidenteng nailigtas ng koponan ng Sorrowful Spirits. Mula noon, naging debotong tagahanga si Tino ng koponan at itinuring si Cry, ang guild leader, na isang banal na tao. Pagkatapos makalayo mula sa mga lobo, mabilis na sinabi ni Jude kay Cry na dahil sa tapang ni Tino nakaligtas silang lahat. Naramdaman ni Cry ang guilt sa halos pagdala sa kanila sa kapahamakan at pinuri si Tino. Nakaramdam siya ng kirot sa nakitang sugat sa hita ni Tino. Dahil nakita niyang nahihirapan pa rin ito, ginamit ni Cry ang isang healing artifact para gumaling siya. Ngayon, ang kanilang prioridad ay makatakas, si Cry ang nangunguna sa grupo. Bagamat hindi siya sigurado sa daan palabas, ang matinding stress ng sitwasyon ay nagpapidama kay Cry ng pagkahilo, na nauunawaan na nasa kanyang mga kamay ang buhay ng apat. Matagal nang may hilig si Cry sa pagkolekta ng mga artifact, kaya agad na hiniling ni Liisa na pumili siya ng angkop na artifact para sa kanya. Nakita ito ni Lucas, at hiniling din niyang payuhan siya tungkol dito, na nagpapakita na ang hilig ni Cry sa pagkolekta ng artifact ay may malaking impluensya sa pagkakataong ito. Sa kanila, si Shayna lamang ang napansin ang isang maliit na bag, na ibinunyag ni Cry na isang magic bag na kayang maglaman ng higit pa sa itsura nito. Maaaring inisip ng iba na ang ganoong kakaibang bagay ay mamahalin, ngunit nakakagulat, mura lang ito dahil tanging tsokolate lang ang kayang ilagay. Samantala, inusisa ni Liisa ang artifact bracelet ni Cry, ngunit napabagsak siya nito dahil nagdulot ito ng kumpletong pagkawala ng balanse sa sinusuot. Nang matagpuan nila ang isang espada na mukhang kamangha-mangha, hindi nila alam na ito pala ay isang cursed sword na nagpapabaliw sa may-ari nito. Lumalabas na ang hilig ni Cry ay hindi lang basta pagkolekta ng artifact, kundi pati na rin sa paghahanap ng mga napakadelikadong bagay. Sa kasalukuyan, si Cry ay nalilito dahil hindi niya alam kung saan niya dapat pangunahan ang grupo. Ideal sana, sina Jude at Tino bilang mga magnanakaw ang dapat manguna sa grupo, ngunit nang lingunin ni Cry sila, sabay-sabay ding lumingon ang buong grupo, iniisip na nakaramdam siya ng panganib. Ang mahalaga ay matagal nang hindi nakipag-usap si Tino kay Cry, kaya inisip niya na galit ito sa kanya. Hindi na nakatiis si Gilbert at tinanong kung saan sila patungo sa kasalukuyan. Pinapaalala naman ni Tino sa kanya na ang paghula sa intensyon ng leader ay bahagi ng kanilang pagsasanay. Bukod dito, mula pa sa simula, hindi nila layunin na hanapin ang labasan. Dahil medyo naunawaan ni Tino ang istruktura ng lungga ng mga lobo bago sila umalis, alam niya na ang daraanan nilang landas ay hindi patungo sa exit. Para makabalik, kailangan nilang bumalik sa lugar kung saan naroon ang mga VIP na lobo kanina. Nang marinig ito kay Tino, naisip ni Cry kung bakit sobrang lakas ng mga lobo na kanilang nakasalamuha kanina. Habang naglalakad, sila, mausis ang tinanong ni Jude si Cry kung maaari ba niyang sabihin kung saan sila patungo. Ngunit kahit si Cry mismo ay hindi sigurado, kaya paano niya masasagot? Sa isang sanggang daan, nagpa siya siyang sundan ang direksyon na ginabayan ng kanyang mga ninuno. Hindi inaasahan, nagulat ang lahat sa desisyong iyon. Sa pagtatapos, buong pagmamalaki sinabi ni Tino na ang leader ay laging may plano. Habang nagpatuloy si Cry, namangha siya nang hindi sinasadyang natuklasan nila ang kinaroroonan ng 5 nawawalang hunters. Ang leader ng grupong iyon ay isang lalaki na nagngangalang Daven, at sinabi ni Tino na natagpuan nila ang daan doon salamat sa gabay ng leader. Tapat na inamin ni Cry na puro swerte lang iyon, pero inisip ni na Gilbert at Gray na nagmamapa siya ng kababaan. Iniulat ni Jude na sobrang hina ng mga nasugatang tao at kailangan nila ng makakain. Nagkataon, maraming tsokolate ang dala ni Cry sa kanyang magic bag. Dahil dito, lalo siyang hinangaan ni Tino, hindi lang sa pagsajep sa kanilang team at sa distress team, kundi pati na rin sa kakayahang magpasaya at panatilihing kalmado ang lahat. Sinabi ni Gray kay Daven na nagulat siya nang marinig na isang level 5 team ang nawala. Ipinaliwanag ni Daven na hindi nila inaasahan na lilito ang ganoong kalakas na kaaway. Inisip ni Gilbert na ang tinutukoy niya ay ang mga lobo na kanilang nakasalamuha kanina at natagpuan itong kakaiba dahil hindi naman ito katumbas ng level 5 hunters. Nilinaw ni Daven na hindi iyon ang mga nilalang na iyon, kundi isang phantom na may suot na skull mask na siyang nakatalo sa kanyang team. Maaaring ang phantom na ito ang sumpa ng Silver Moon Wolf, ang puot ng isang mahiwagang species na nawala na dahil sa panghuhuli ng tao. Bagamat kumpiyansa ang team ni Daven sa kanilang kakayahan, hindi nila nahawakan kahit isang buhok nito. Nang hinayang siya na ang kapangyarihan nito ay maaaring katumbas ng Heavenly Sword na kilala bilang pinakamalakas na swordsman sa kabisera.
Lubos na pamilyar si Cry sa Heavenly Sword na ito dahil wala itong iba kundi si Lucas, isang miyembro ng Tormented Spirits at isang sword fanatic. Naiintindihan ni Cry na kung ikukumpara kay Lucas, maliit na bagay lamang ang mga phantoms na ito. Kung mayroon nga isang kasing lakas ng sinasabi ni Daven, matagal nang dumarating si Lucas dito upang hamanin ito. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kondisyon ni Tino, naisip ni Cry na pinakamainam na hintayin ang pagdating ng isang lalaki na nagngangalang Arx. Binanggit ni Davos na ang Phantom ay tila naglalaro lamang sa kanila, kaya wala pang nasaktan o namatay. Mabilis na hinanap ni Judah ang opinyon ni Cry, ngunit wala siyang alam. Kaya agad niyang inilipat ang responsibilidad ng pamumuno sa lahat kay Tino. Sa nakikita niyang kumpiyansa ni Tino, hinihikayat niya itong samantalahin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng higit pang karanasan. Sa panlabas, sinusuportahan niya siya, ngunit sa loob, same time na nanalangin si Cry na manguna si Tino dahil siya ay labis na natatakot. Nakahikayat kay Tino dahil sa kanya, agad na naibalik ang kanyang kumpiyansa, at ginamit ni Cry ang pagkakataon upang paalalahanan siya na alagaan ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan at kumilos ng mabagal dahil natatakot siyang hindi niya kayang sabayan ang grupo. Sa kanyang karanasan, mabilis na natagpuan ni Tino ang daan na patungo sa labasan. Lumapit si Daven upang sabihin siya ang magiging panangga kung sakaling lumitaw ang halimaw na may mukha ng bungo. Hanggat ligtas na mailabas ni Tino ang kanyang koponan, sapat na iyon. Tiningnan siya ni Tino at tiniyak na huwag mag-alala dahil narito ang leader. At nagtataka si Cry kung bakit bigla siyang pinagkakatiwalaan ng ganito. Gusto lamang ni Cry na graban si Tino at tumakas, ngunit dahil naroon na sila, kailangan niyang manatili bilang espiritual na suporta para sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang paglapit ng mga lobo, at 5 protective rings na lamang ang natira kay Cry, hindi sapat upang patahimikin ang mga ito. Ang delikadong slime na iniwan kay Shen ay wala sa kanyang paningin, at nakalimutan rin niya ang bag na puno ng mga kayamanan sa bahay nang sila'y lumipad doon. Sa gitna ng ulap, lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Tiyak kay Daven na ang nilalang na iyon ay ang mapanganib na Skull Phantom. Sa kabila ng takot, tumayo si Cry bilang isang lalaki upang protektahan si Tino, at ang paglabas ng Skull Phantom ay agad na ikinabahala ng lahat ng naruroon. Tumingin si Tino at napanganga sa takot dahil may isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa Phantom na naruroon din. Nakiusap siya kay Cry na hindi maintindihan kung bakit nandyan ang taong iyon. Napansin ng Phantom na may humaharang sa likod nito, kaya humintong ito upang silipin, ngunit bago pa ito makariyak, natapik at naitaboy ito palayo. Ang taong gumawa nito ay walang iba kundi si Liisa. At bago pa man maunawaan ng iba kung ano ang nangyayari, nakikipag-usap na si Liisa kay Cry. Tinanggal niya ang kanyang maskara at ipinagmamalaki ang pagkakahanap sa artifact na nahulog kay Cry, na nagpa-realize sa bagong dating na grupo na na-offend nila siya dahil isa rin siyang miyembro ng Tormented Spirits. Ikinwento ni Liisa kung paano siya nagmadaling bumalik dito nang marinig na nagpunta si Cry ng mag-isa upang kunin ang artifact. Sa puntong ito, hindi lamang malungkot si Liisa, kundi sobrang galit din dahil ang kanyang disipulo na si Tino ay hindi kasing competent ng inaasahan niya. Sinubukan ni Gilbert na makialam ngunit natapik at nahadges laban sa pader. Mabilis na hinarap ni Liisa ang tanong kung bakit hindi sapat ang lakas ni Tino, nagtatanong kung ito ba ay dahil sa kapabayaan ng kanyang master o dahil tamad si Tino na magsanay. Si Tino ay napilitan lamang na yumuko at humingi ng paumanhin habang ginamit ng iba ang lahat ng kanilang healing potions para gamutin si Gilbert. Tumayo si Cry upang ipagtanggol si Tino at pagkatapos ay pinuri si Liisa na sa wakas ay nakapagpakalma sa kanya. Bagaman ipinahayag ni Liisa na naging mahinahon siya para sa kapakanan ni Cry, ang makita si Gilbert halos mamatay ay nagdulot ng pagkakakonsensya kay Cry. Ang Skull Phantom, na nadama ang pagkakahiwalay sa labanan, ay galit na tinawag ang kanyang mga alagad upang dalhin ang mga machine gun para sa laban. Nang makita ang takot ng mga hunter, napabuntong hininga si Liisa sa kanilang pangamba. Isinuot muli niya ang kanyang maskara at hinarap ang machine gun ng werewolf. Sa bilis niya, tila huminto ang mga bala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng sunod-sunod na putok, nagulat ang lahat nang makita na hindi lamang nahuli ni Liisa ang mga bala kundi inayos pa niya ito ng maayos. Sinabi ni Liisa na sa isang lumang baril na iyon na sinusubukang makipagsabayan sa kanya, at pagkatapos ay hinarap ang kanyang disipulo upang pagsabihan dahil natakot sa ganitong mabagal na sandata. Walang ibang sinabi, isinagawa ni Liisa ang isang somersault habang sabay na pinaputok ang lobo na may hawak na baril, na wasak agad. Nang umatake ang Skull Phantom kay Liisa, ang espada nito ay agad na hinarang ng kamay ni Liisa.
Ipinadala ni Liisa ang lahat ng kanyang galit sa kanyang disipulo sa malas na Phantom, paulit-ulit itong pinagsasakitin hanggang sa halos mamatay at pagkatapos ay pinagsabihan si Tino na napaiyak sa mismong sandali. Sa puntong ito, napagtanto ni Cry na pinalabis lang ni Devin ang kwento. Walang paraan na makakatalo ang Phantom sa Heavenly Sword. Dahil si Liisa at Lucas ay nagkaroon na ng laban na tabla, at dahil na rin sa Phantom na unang tumanggap ng mga atake, nakapaghupa na si Liisa. Kilala si Liisa sa bilis niya na halos hindi makita ang kanyang katawan, kaya't nakakuha siya ng palayaw na Phantom Shadow, at siya ay ngayon isang level 6 hunter. Kinabukasan, matapos gumaling, iniabot ni Gilbert ang kanyang espada kay Cry. Nais niyang simulan muli ang kanyang training kasama ang dating mga kasamahan, nangakong balang araw ay makahuli ng mga bala gamit ang kanyang mga kamay tulad ng Phantom Shadow. Dapat payuhan ng lahat ang binata na sumuko dahil hindi ito madaling gawin. At sinamantala ni Tino ang pagkakataon para ikwento sa kabataan kung gaano kakilakilabot si Liisa. 6 na taon na ang nakalipas, nagpagawa si Cry ng custom na mga mask para sa kanyang team, ngunit nakalimutan niyang batasan ang mga mata. Gayunpaman, inisip ng lahat na sinadya niya ito upang magkaroon ng buong proteksyon sa mukha at gamitin na lang ang mga iyon. Bumalik si Laser at agad na inangkin ang kwarto ni Cry, ngunit hindi siya nabahala dahil may mas malaking alalahanin sa isip niya. 1 taon na ang nakalipas, hiniling ni Sichi kay Cry na ingatan ng isang slime para sa kanya. Isa siya sa mga miyembro ng Tormented Spirits at isang alchemist. Sa kasalukuyan, si Sichi ay miyembro ng academic agency ng Empire at pinuno ng Tormented Spirits. Napakahusay niya kaya tinaguri ang The Optimizer. Nakakagulat kung bakit palaging ibinibigay kay Cry ang kanyang walang kapantay na intelektual na kakayahan. Hawak-hawak ni Cry ang slime na ginawa ni Sichi at nakaramdam ng nostalgia, iniisip na buksan ito upang makita. Ngunit pinayuhan siya na huwag gawin iyon, sapagkat kung makakatakas ang slime, matutunaw nito ang buong kabisera. Nang marinig ito, nakaramdam si Cry at Eva ng kilabot na dumaan sa kanilang gulugod. Ngunit nawala na ni Cry ang slime. Tahimik niyang inaalala ang sandali nang buksan niya ang lalagyan ng slime sa White Wolf Cave, ngunit wala itong laman. Bukod pa rito, dahil palagi niyang inilalagay ang lalagyan sa isang ligtas na safe, tanging conclusion lang ang natira sa kanya, na mula pa sa simula ay walang laman ang lalagyan na ibinigay ni Shichai, marahil upang pakalmayan siya. Samantala, isang grupo ng mga hunter ang ipinadala sa White Wolf Cave para magsiyasat ayon sa utos ng pamunuan. Natagpuan nila ang lugar na kakaiba at konektado sa mga kamangha-manghang pagbabago na nangangailangan ng dagdag na pag-iingat. Kinabukasan, sobra ang pag-aalala ni Cry kaya hindi siya makatulog, at dumating si Eva para sabihin na nais ng pamunuan na marinig ang mga detalye tungkol sa insidente sa White Wolf Cave. Gusto ni Cry na si Tino ang pumunta, ngunit abala siya sa pagsasanay kay Liisa. Mabilis na tinanong ni Cry si Eva kung may nagbago ba sa kabisera. Bagaman payapa pa rin ang lahat, nag-alala si Eva sa tanong niya at nais agad na magsiyasat. Natatakot na baka lumala ang sitwasyon, nagmungkahi si Cry na puntahan muna nila ang pagsasanay ni Tino. Nag-aalala si Eva nang tanungin siya ni Cry dahil palaging tama ang prediksyon niya sa malalaking pangyayari, mula sa natural na sakuna hanggang sa mga kaguluhang pampulitika, na nagpapahiwatig na maaaring may malapit ng mangyari sa kabisera. Nang makarating si Cry sa training room, nakita niya ang maraming hunters na naghihintay sa labas. Ang kaibigan niyang si Angus, leader ng Black Cross Society at isang level 6 hunter, ay mabilis na sinabi kay Cry na payuhan si Liisa na magpahinga. Sa kasalukuyan, monopolyo niya ang buong training area. Nagtataka si Angus kung bakit si Liisa lang ang nakabalik, at hindi niya maintindihan kung paano siya nababato sa isang level 8 treasure temple mission. Higit sa lahat, kung hindi kikilos si Cry agad, natatakot siyang maaaring malagay sa tunay na panganib si Tino. Akala ni Cry, medyo nag-e-exaggerate lang si Angus, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Tino na nakahiga ng patag sa ilalim ng paa ni Liisa. Dahil hindi pa rin gumigising si Tino, inisip ni Liisa na gumamit ng paa upang gisingin siya. Ngunit mabilis na nagsalita si Cry, dahilan upang huminto si Liisa. Naguluhan si Liisa dahil kahit nakitang-kita ang talento ni Tino, tila napakahina niya ngayon. Pinayuhan ni Cry si Liisa na tigilan na muna ito sa araw na iyon. Nagulat si Liisa na si Cry ang may ganitong intensyon, ngunit dahil siya nga iyon, pumayag siya ng walang karagdagang pagtutol. Ngunit biglang hinawakan ni Tino ang binti ni Liisa, nais niyang ipagpatuloy ang training. Nagulat si Cry nang makita si Tino na nakasuot ng maskara ng Tormented Spirits, habang naluha si Liisa dahil inakala niyang patay na ang kanyang alaga dahil hindi ito gumalaw.
Dahil dito, kinailangan ni Cry na iwan ang training room para sa dalawa, na nagdulot sa ibang mga hunter na itigil muna ang kanilang gawain sa araw na iyon. Inisip ni Angus na nais ni Cry na patuloy na sanayin si Tino at pumayag siya dahil magiging malakas itong kalaban para sa kanilang practice. Pagkatapos, tinanong ni Angus si Cry kung alam niya ang tungkol sa road blockage sa Hilaga, na di umano'y sanhi ng malaking bilang ng mga lumilitaw na phantom. Maraming grupo ng knights na ipinadala para imbestigahan ang natalo. Napansin ni Cry na ang White Wolf Cave ay may mga lobo ring lumalabas at umaatake sa mga tao. Naisip niya kung tinawag siya ni Garth dahil dito. Sa ganitong mga oras, labis na namimiss ni Cry si Arts, naniniwala na kung nandyan ang perpektong individual na iyon, hindi na siya kailangang maghirap ng ganito. Bago siya umalis, kailangan niyang ayusin ang lahat. At dahil naruroon ang Black Cross Society, naisip niya na ipasa na lang sa kanila ang harapin ng Management Council sa kanyang halip. Mabilis na nag-isip, ipinasa niya ang tungkulin sa pagre-report kay Angus at lihim na umalis. Sanay na si Angus sa ganitong gawi, pero ang kanyang mga tauhan ay hindi, dahil nakikita lamang nila si Cry na nagpapahinga habang nagtatrabaho ang iba. Para kay Angus, si Cry ay isang halimaw sa pagkakakubli, at hindi nila dapat husgahan batay sa kanyang kalmadong anyo. Sa Management Council, natanggap ni Branch Manager Garth ang mga ulat na walang kakaibang nangyari sa White Wolf Cave. Ngunit, dahil sa mga kamakailang misteryosong pangyayari, hininala niya ang posibleng pagkakasangkot ng isang tao at plano niyang talakayin ito kay Cry nang marinig niyang ipinadala ang Black Cross Society bilang kapalit niya. Nang marinig ito, nagpa siya si Garth na siya mismo ang hahanapin si Cry kinabukasan, dahil hindi pangkaraniwan para sa isang tamad na tulad ni Cry, na karaniwang iniiwasan ang Treasure Temple, na personal na pumunta sa White Wolf Cave, na nagpapahiwatig na may nangyaring kakaiba. Nagkataon, tama ang hinala ni Garth, dahil may isang lihim na organisasyon na nagsasagawa ng mga eksperimento sa ilalim ng lupa. Ang presensya ni Cry sa White Wolf Cave ay nagdulot ng pag-aalala sa mga miyembro ng Akasa Tower Magic Association na baka matuklasan ng council ang lugar. Tinukoy nila ang kanilang sarili bilang bahagi ng isang malaking planong pananaliksik na pinasimula ng matalinong si Manas. Kung magiging matagumpay ang eksperimento, naniniwala ang kanilang leader na malaya siyang makalikha ng makapangyarihang mga artifact. Hindi nila maaaring hayaang masayang ang kanilang mga nagdaang tagumpay. Sa mga panahong ito ng hamon, wala ang kanilang pinakamahusay na miyembro, si Sofia. Pinawi ng leader ang pangamba ng kanyang mga tauhan, ipinaliwanag na pinayagan niya si Sofia na kumilos ng malaya. Tinawag niya ito pabalik kahapon lamang, kumpiyansang sa presensya ni Sofia, makakaligtas sila sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ngayon, nagpatuloy sila sa pangangalap ng impormasyon habang nananaginip si Cry na winawasak ng nawalang slime ang kabisera. Nagising siya na basang-basa sa pawis, pinapangatawanan ang sarili na panaginip lamang ito at hindi maaaring maging realidad. Sa sandaling iyon, si Liisa, na sanay ng palihim na pumasok sa kanyang kama, ay nagising at nagtanong kung may mali. Agad na nagtanong si Cry tungkol sa progreso ng training ni Tino. Sinabi ni Liisa na kasalukuyan siyang nakarete sa kama at magpapahinga muna sa buong araw. Gusto niyang makalimot sa kanyang bangungot kaya iminungkahi ni Cry na lumabas sila, na ikinatuwa ni Liisa at mahigpit niya itong niyakap sa tuwa. Samantala, nagpunta na ang branch manager na si Garth sa nakatagong guild upang makipagkita kay Cry. Nang makita niya si Cry na naghahanda para lumabas kasama si Liisa, bigla silang nag-away. Hindi gusto ni Garth si Liisa dahil tumanggi itong maghain ng ulat matapos sakupin ang level 7 na Treasure Temple. Hindi natakot sa autoridad, binalaan ni Liisa si Garth na huwag masyadong umasa kay Cry at utusan siyang umalis para makapag-date siya, at sinubukang sipa siya. Ngunit bilang isang bihasang hunter, madaling na-block ito ni Garth. Napagpasyahan nilang kung mabibigo ang usapan, puwersa ang gagaling. Samantala, sinamantala ni Cry ang sitwasyon at inimbitahan ang kanyang sekretarya na si Kana sa tea room para pag-usapan ang ilang bagay. Tinanong niya kung may natuklasan siya sa White Wolf Cave. Sagot ni Cry ng basta-basta, walang dapat ikabahala, ngunit aksidenteng napasabi na abala siya sa iba pang bagay. Nais marinig ni Kana ang detalye, ngunit hindi isinapubliko ni Cry na sa katotohanan ay parang piniga niya ang buong kabisera. Ipinangako niya na kahit hindi niya masabi ang iba pang detalye, buong suporta ang ibibigay ng guild sa council. Gusto ni Cry na ipasa ang isyong ito kay Arts, iniisip na bilang isang walang silbing tao, siya ang ugat ng problema. Habang nag-aaway, pabirong sinabi ni Liisa na ang sobrang dami ng clerical work ni Garth ang dahilan kung bakit siya naging mahina, na ikinainis nito at nagdulot ng nakasisirang pag-uugali.
Sa kabila nito, walang takot na tinukso siya ni Liisa, nakatayo pa sa ulo at balikat ng mga opisyal, na naging dahilan upang magpasya si Gartz na turuan siya ng leksyon sa pagtangkang hamanin ang isang guild leader. Bagamat dating top-level 7 hunter na kilala at kinatatakutan dahil sa kanyang malupit na galing sa labanan, pinili ni Gartz na huminto sa pakikipaglaban nang biglang naging mas masunurin si Liisa sa tabi ni Cry. Pagkalabas nila, bumalik si Eva, deputy ng guild, at nagulat nang makita ang kanyang lugar na wasak. Habang naglalakad sa mga kalye, napansin ni Liisa na lumakas siya kumpara kay Gartz, at pabirong sagot ni Cry, kasi lumakas ka na. Masaya namang sinabi ni Liisa kay Cry na napakalakas ng mga phantom sa level 8 treasure temple, kaya ang boss sa White Wolf Cave ay tila maliit na bagay kumpara rito. Sa sandaling iyon, lihim na umasa si Cry na bumalik na ang iba pang miyembro ng Tormented Spirits. Nag-aalala siya na kung ang nawalang slime niya ay magdulot ng gulo, kakailanganin niya ang kanilang tulong. Dahil sa pagkausisa, tinanong ni Cry si Liisa kung ano ang gagawin niya kapag nasa panganib ang kabisera. Tapat na sumagot si Liisa na gusto niyang tumakas kasama si Cry papuntang isang bansa sa timog kung saan hindi pa niya nakita ang dagat. Ang sagot na iyon ay bahagyang nakapagpakalma kay Cry. Ngunit habang siya ay nag-iisip, biglang iniabot ni Liisa kay Cry ang isang bag at agad na dumiretso sa paghuli ng isang tao. Sinabi niya na ang taong iyon ay especially iyan nila. Ngunit inisip ni Cry na maaaring may hindi pagkakaintindihan at iminungkahi niyang pakawalan ang tao. Iniisip ni Liisa na ang pagpapakawala sa especially iya ay bahagi ng plano ni Cry, humanga siya sa di umano'y talino nito. Gayunpaman, naguluhan si Cry sa kanyang papuri dahil hindi niya inaasahan na ang taong nahuli ni Liisa ay isang akasa spy pala. Maaaring inisip ng especially iya na ang pagpapakawala kay Cry ay isang estratehikong hakbang para takutin siya. Ngunit sa katotohanan, abala lang si Cry sa pag-iisip tungkol sa nawalang slime at sa pagsama kay Liisa sa pamimili. Ngayon, ang grupo ng Black Cross ni Angus ang namamahala sa guild sa halip na si Cry, na ikinagalit ni Gartz dahil muli niyang naipasa ang kanyang responsibilidad sa kanyang tauhan. Gayunpaman, hindi masama ang mga individual na ito. Pinayagan ng GX ang koponan ni Angus na pansamantalang imbestigahan ang pamilyar na White Wolf Cave. Inisip ni Angus na ang biglaang lakas ng mga lobo ay bahagi ng kalkulasyon ni Cry. Sa kasalukuyan, siya at si Liisa ay iniimbestigahan ang ilang pagkawala sa slums. Nangamba sila na maaaring ito ay dulot ng slime na aksidenteng nailabas ni Cry. May bago ring ice cream shop sa lugar na sa kabutihang palad ay nagsisilbing takip para kay Cry habang nakikipag-usap siya kay Eva para itago ang kanyang sariling imbestigasyon. Si Liisa, na nag-enjoy sa ice cream trip, ay nagulat nang ang lalaking nahuli nila ay siya pala ang may-ari ng ice cream shop. Natatakot siya na nakita na ni Cry ang kanyang mga plano at alam na ang bagong ice cream shop ay isang takip ng Akasa Organization. Plano niyang isara agad ang shop, ngunit biglang itulak siya ni Sofia, ang pinakamalakas na miyembro ng organisasyon na kakabalik lang. Sa labas, si Liisa, na walang sagot sa paulit-ulit niyang pagtuktok, ay naiinis. Iniisip niyang basagin ang pinto, ngunit si Cry, na natatakot baka mahuli sila ng pulis, ay nagdesisyong huwag gawin iyon. Sa loob, ang tagamasid ay pawisan at huminga ng maluwag nang umalis na ang dalawa. Pagkatapos, sa opisina, napaisip si Cry dahil wala pa siyang nakalap na impormasyon tungkol sa slime ni Shichai. Tinanong niya si Liisa kung kailan babalik si Shichai. Naisip ni Liisa na kailangan niya ng iba pang bagay, kaya sinabi niya na si Shichai lamang ang makakagawa laban sa mga mahiwagang nilalang. Binanggit niya na maraming kagamitan ang dinala ni Shichai sa kanyang misyon, kaya maaaring matagal bago matapos ang paglilinis, na nagbibigay katiyakan kay Cry na babalik si Shichai sa tamang oras. Biglang pumasok si Eva at nagulat tungkol sa misyon. Ang guild ay nagtalaga sa koponan ni Angus sa White Wolf Cave, na pumipili ng karagdagang miyembro upang palitan ang koponan ni Ark. Sa pagkakataong ito, isinama pa nila ang isang eksperto sa mga anomalya, kaya naramdaman ni Cry na seryoso ang sitwasyon, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na siya kailangang pumunta. Tinanong ni Eva kung may ikinababahala si Cry, at sinabi niya na ayos lang, at napansin niya na tiyak nakahanga-hanga si Cry para sa Akasa Organization matapos nilang matuklasan ang kanilang tago sa slums. Ang ice cream shop ay nakatago ng sobrang maayos, kaya nakakamangha kung gaano ito kasining na ginawa. Tinanong ng leader si Sofia para sa payo at sinabi nito na dapat kumilos kahit na ang kalaban ay isang level 8 hunter. Ang Ahasa Tower ay simbolo ng katotohanan at kahit ang pangunahing bida ay walang laban sa kanila. Bukod pa rito, nais ni Sofia gamitin ang pagkakataong ito upang subukan ang bagong defense system na kanyang binuo.
Pumayag ang leader, sapagkat kapag na-detect ang mga pagbabago, wala nang silbi ang pagtakas, mas mabuti na gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyang alisin ang problema sa pinagmulan nito. Sa puntong ito, muling nakagising si Tino nang hindi nagkapinsala. Dahil kahit na mahigpit si Liisa, maingat siyang itinapon ni Liisa sa isang medicinal pool para makabawi. Sa kanyang pagpunta sa guild, napansin ni Tino na kakaunti lang ang mga hunter sa lobby. Ipinaalam sa kanya ng manager na ipinapadala ng guild ang lahat ng available na hunters sa White Wolf Cave, at orihinal na plano ay ipadala ang koponan ni Ark, ngunit dahil hindi available si Ark, kailangan gamitin ang iba pang hunters bilang kapalit. Tiningnan ng lahat ito na parang biro lamang dahil nag-assign si Cry ng level 17 para imbestigahan ang isang level 3 power treasure. Ang Black Cross ay nauna na, ngunit nag-aalala pa rin ang manager na baka hindi ito sapat. At napansin ni Tino na tumaas na ang antas ng White Wolf Cave, kaya naging kinakabahan siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Cry ang dami ng tao at inisip na parang may pista. Ngunit ipinaliwanag ni Eva na ito pala ang mga taong kasali sa mission na ito. Nabahala si Cry dahil pinili niya si Arx, malakas at mabait kaya madali siyang pagkatiwalaan. Ngayon, ang pagpapadala ng napakaraming tao ay magiging magastos. Humiling si Cry na bawasan ng kalahati ang mga tao na ikinagulat at ikinakatakot ng mga subordinate. Ngunit pareho lang ang takot ni Cry tulad nila, at upang mapanatag ang publiko, iginiit niya na ang power treasure ay level 3 lamang at sapat na ang kalahati ng hunters na narito. Gayunpaman, wala ni isa ang naniwala sa sinabi ni Cry dahil kahit si Tino, na malakas, ay namula sa takot at nakiusap sila kay Cry na huwag sanang gawing laro ang kanilang buhay. Tinanong ni Cry si Eva kung maganda ba ang reward para sa mission na ito. Nang malaman niyang tinaasan na ng guild ang budget, naisip niya na baka naroon rin ang slime ni CG sa White Wolf Cave, kaya binaligtad niya ang desisyon at pumayag na makilahok ang lahat ng hunters sa guild. Nakatayo si Liisa, na natatawa sa sitwasyon, iniisip na sapat na siya mag-isa. Ngunit iginalang siya ng iba pang hunters dahil sa kanyang lakas. Tinalo niya sila sa salita, sinabing hindi sila uunlad kung patuloy silang kikilos ng ganito, at sinabi kay Cry na iwan na lang sa kanya at kay Tino ang mission, ngunit agad itong tumanggi dahil sobra na ang pinagdaanan ni Tino nitong mga nakaraang araw, lalo na dahil si Liisa ay masyadong abala. Inakala ni Eva na sa pagkakataong ito, plano ni Cry na sumama sa lahat, kaya agad na nagkaroon ng kumpiyansa ang mga hunters. Ipinabatid ni Eva na nasa lugar na ang Black Cross, na nagtulak kay Cry na mag-isip ng paraan para makatakas, kaya sinabi niyang susundan niya sila mamaya, pansamantalang inilipat ang pamumuno kay Angus mula sa Black Cross. Samantala, madaling naalis ng team ni Angus ang mga phantom sa White Wolf Cave. Nagreklamo si Liisa kay Cry dahil determinado siyang sumama sa kanila. Ngunit binanggit ni Cry na may iba pa siyang kailangan kay Liisa upang mapawi ang kanyang sama ng loob. Isang tauhan ang dumating at nagtanong kung may tagubilin si Cry para sa lahat, at pinaalalahanan niya silang maging maingat sakaling may lumitaw na bagay na kahawig ng slime, na ikinagulo ng tauhan pero sinunod pa rin. Sa kabilang banda, nagalit ang Akasa Organization dahil isang hukbo ng hunters, kasing dami ng mga langgam, ang patungo sa kanila. Hindi maaaring ipagsapalaran ng leader ang kanyang pananaliksik sa mana stirring machine na madiskubre. Natakot ang tauhan na maaaring dalhin sila ng Tormented Spirits team sa kanilang lugar. Pinawi ni Sofia ang kanyang pangamba, tiniyak na ang kanyang defense system ay tiyak na mapipigilan ang mga kalaban. Bukod dito, sa kasalukuyan, 2 lamang o 3 ang Tormented Spirits sa kabisera, kasama na si Cry bilang Transformer, ang Phantom Image ni Liisa, at ang kanilang malakas na kalaban na si Sichi. Nagulat ang tauhan sa malawak na network ng mga impormante ni Sofia. Kumpiyansa siya na kung may estratehiya laban sa mga pisikal na atake, ang Phantom Image ay hindi magiging alalahanin, at ang palaisip na tulad ni Cry ay hindi makakilos ng epektibo ng walang buong koponan. Tungkol kay Sichi, tiwala si Sofia na ang kanyang defense system ay hindi matatalo ng sinuman. Hindi niya hahayaang makialam si Sichi sa bagay na ito at aalisin niya ang anumang sagabal. Inutusan ng leader ang lahat ng kanyang tauhan na sundin si Sofia na parang siya mismo ang kanilang sinusunod. Sa kabilang banda, nagsimulang makaranas ng mga isyo ang koponan ng Black Cross ni Angus dahil nagdadalawang isip ang ilang tauhan, pakiramdam nila ay naglilinis lamang sila ng gulo na iniwan ng kanilang guild leader. Tumawa si Angus at sinabi kay Harris, isa sa kanyang tauhan, na maiintindihan din niya balang araw kung bakit ipinadala sila ni Cry dito. Pagkatapos, nakatanggap siya ng telegrama at iniutos na umatras ang buong koponan palabas, sabay hihip ng 7 bilang senyales sa lahat sa loob ng kuweba.
Naiinis ang isa pang hunter na si Jean sa nakakalitong utos, lalo na't ang babala ni Cry tungkol sa slime ay tila katawa-tawa. Sinabi ni Angus sa mainit ang ugali ng hunter na huwag kalimutan ang kanyang pasasalamat. Kung narito ang tormented spirits, hindi nila hihipan ng warning whistle tulad niya. Lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay mga healer, kaya ayaw nilang magkaroon ng anumang nasugatan o namatay. Kung ang grupo ni Jean ay nais mamatay, malaya silang magpatuloy sa pag-iimbestiga sa loob ng kuweba. Nanatiling may pagdududa si Jean tungkol sa babala ni Cry tungkol sa slime, iniisip kung paano ito maaaring lumitaw sa ganoong lugar. Pagkatapos, ikinwento ni Angus ang isang lumang kwento kung paano minsang inimbitahan sila ni Cry na humanga sa mga bulaklak, ngunit iniutos na magdala sila ng mga sandata. Lahat ay nagtataka hanggang sa ang bukirin ng bulaklak ay naging isang power treasure site. Ang unang beses na nakita nila si Cry na casual na umiinom at kumakain habang lumilitaw ang power treasure ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Angus. Naniniwala siya na nakikita ni Cry ang hinaharap, kaya nag-invest siya sa isang resonant stone para makatanggap ng impormasyon mula kay Cry sa lalong madaling panahon.